sa Miss Depris TV. Ang pag-usapan na naman natin ay ang tungkol na naman sa mga kabit-kabitan na naman. Wala akong pinapatamaan, hindi ko pinapatamaan kung sino man sa inyo nakabit kayo. Kasi dapat hindi kayo masaktan kasi totoo namang kabit kayo. Basta pumasok kayo sa isang relasyon, sa dalawang tao na may relasyon, tapos pumasok kayo, third party na ang tawag sa inyo. Nakikikabit ka na, nakikisabit ka na doon sa isang pamilya. Kaya kung marinig man ninyo na marinig kayo na sabihin na kabit, huwag kayong masaktan kasi totoong kabit kayo. Proud kayo sa sarili nyo dahil naging kabit kayo. Dahil yan ang ginusto ninyo. O diba? Depende lang naman sa atin yan ngayon. Kung hindi natin gusto, edi wag natin gagawin. Habang maaga, umiwas na tayo. Kasi mayroon naman na alam na nilang na may asawa. Isipin lang natin ha. Alam na natin na may asawa. Bakit patulan pa natin? Para ano? Ano bang mayroong isip na mayroong tayo kuminsan? Ano bang mayroong isip na mayroong tayo? Na bakit alam na natin na may asawa, pinapatulan pa natin? Sampu natin, nagligawan kayo, nagkamahalan kayo, nagkagustuhan kayo na hindi nyo akalain, hindi nyo gusto. Sige, ilagay na natin na ganun. Pero pag alam mo na kasi ang lalaki kasi, mahalata mo yan kung may asawa, unang-una. Pag tinanong mo yan tungkol sa pamilya niya, hindi nagsasabi ng totoo yan. Hindi nagsasabi ng totoo yan, ibahin niya ang kwento o ibahin niya ang usapan ninyo. Mahalata mo talaga yan eh. Pangalawa, hindi siya nagsasabi ng mga tungkol sa buhay niya, hindi niya kinukwento sa iyo. Pero iba talaga kung wala talagang walang sabi talaga dahil halos kasama ka sa buhay niya eh. Kasama ka sa kwento ng buhay niya. Pero kung hindi ka kasama sa kwento ng buhay niya, may asawa na yan. Subukan mo tanungin ng isang lalaki, may asawa ka na? Tapos ngingiti-ngiti, tapos iniiba niya ang usapan, tapos parang hindi kanya pinapansin sa tinatanong mo. May asawa yan. Ngayon, pag alam mo na may asawa, kahit mahal mo pa yan, anong magagawa ng pagmamahal mo? Pagdating ng araw na may mga anak ka na, may pamilya ka na dahil may asawa niyan. Iwanan niya asawa niya nang dahil sa'yo? Hindi. Maniwala ka, hindi niya iwanan niya naroon may mga anak sila. Hindi niya iwanan niya nang dahil lang sa'yo. E di ano ka ngayon? Habang buhay ka magtitiis ngayon dahil hindi mo naman siya masulo ng suluhin mo ng hating gabi, suluhin mo ng buong araw, suluhin mo ng buong buhay mo. Hindi mo masulo yan. Kaya dapat bang isip ka na pagdating ng araw, ano kaya ang buhay na mangyari dito sa akin? Ano kaya ang buhay ng mga anak ko kung sakali? Dapat isipin mo, hindi na yung sarili mo lang. Kasi nga, kaya nga sabi nga, nilagay nga ang isip natin sa ulo dahil yan ang nag-iisip. Ang sabi nga, huwag mong pansinin yung puso mo dahil ang puso mo na yan, walang isip yan. Ang alam lang yan ay umibig. Ang alam lang yan ay makiramdam. Kung ano yung pakiramdam, yung kaluluwa at saka yung puso magsama. Yan ang huwag mong paniwalaan. Kasi dapat isip talaga ang pairalin mo. Kasi isipin mo, sampu lang natin asawa mo yan. Tapos inagaw ng ibang asawa mo, anong pakiramdam mo? Baliktarin mo lang ang sitwasyon. Ano ang maramdaman mo? Napakasakit. Kung napakasakit yan sa ibang tao, napakasakit din yan sa'yo. Dapat isipin mo na, pag alam mo masasaktan na, may pamilya na, masasaktan na, edi umiwas ka na. At saka, napakadali lang yan eh. Halimbawa, may nagdiskarte sa'yo na lalaki. Tanungin mo, pag alam mo may asawa na, cross out mo na yan. I-cross out mo na yan. Kasi ang lalaki, may asawa ka man o wala, basta magpatikim ka sa kanila, titikman kanila. Kaya yan ang mangyayari dyan. Kaya nga ang tayong mga babae, may mga utak tayo sa ibabaw. Daigin na ng utak natin ang puso natin. At ang ating katawan ay nilagay yan sa ilalim ng hita natin para kahit hindi mo binukayan, walang kukuha yan. Alam mo, kahit kahilig ng lalaki, kung hindi mo ibigay yan, hindi niya kukunin yan. Hindi niya talaga kukunin yan. Pero pag ginusto mo lang, tapos ka talaga. Kasi walang iniisip yan sila kung di makarami eh. Lalo na ngayong panahon, gusto nila makarami. O pagkatapos, wala na. Babay ka na. At saka, ang daming binata dyan. Huwag na tayong pumasok pa sa may relasyon kasi isipin natin may masasaktan na pamilya, may masasaktan na asawa. Kahit sabihin mo pa nga, di ba, yung mga mag-asawa, tingnan mo nga lang yung asawa, na may mga asawa dyan na tingnan mo lang nga lang yung asawa niya, nagsisilos na kaagad. Ano pa kaya pag kinuha mo yan? Dapat isipin din natin, ilagay na natin sa utak natin, ilagay natin sa tama ang pamumuhay natin. Kahit ano lang itsura mo, kahit ano ka pa,
Basta binata, kahit mag-10 piraso ka pa ng binata, walang talagang aangal sa'yo, sa totoo lang, walang aangal sa'yo diyan. Wala namang pipigil sa'yo, basta binata lang ang kantiin mo walang problema Oh, imposible yan na na may asawa talaga ang gusto mo. Kasi, ginusto mo. Tapos nang ginusto mo, pag sinabihan kang kabit ka, magagalit ka, masasaktan ka. O, di ba? Ngayon, may isang vlog dyan, may isang nagwa-vlog nga dyan, mas matindi pang ginagamit ng mga salita niya, mga kung ano sinasalita niya masama sa mga kabit. Sa akin lang, nagsasabi lang naman ako ng mahinahon lang at saka yung tama lang naman ang sinasabi ko na pag alam na ninyo may asawa, wag nyo nang patulan kung ayaw ninyo matawag na kabit pagdating ng araw. Dahil pag tinawag ka na makabit, masakit, o di ba? Dahil kabit ka lang ibig sabihin hindi ka tunay nakikisabit ka lang sa isang pamilya. O, kaya tapos pag sinabing kabit ka, masasaktan ka. Kasi, bakit ka masasaktan kung hindi ka kabit? O, di ba? Ganun lang kasimple yun. Dahil kung minsan ang mga vlogger na yan, hindi nila sinasadya yan, hindi nila sinasadya na bakit kilala ka ba nila? O ikaw, binanggit ba pangalan mo? O ikaw, ganito ka, ganito ka, ganito ka. Wala silang binabanggit na ganyan. Kasi yan ang gusto nilang i-vlog dyan. Malaya tayo sa mundo kung anong anuhin natin. Ngayon, depende na lang sa'yo yan kung masasaktan ka. O, di ba? Wala akong pinapatamaan yan. Paano kung ano ko tungkol sa mga kabit? O, di ba? Pag alam na natin na may asawa, wag na natin patulan dahil tayo rin ang kawawa pagdating ng araw. Hindi tayo maging masaya habang buhay. Gusto mo ba habang buhay magtatago ka? Habang buhay na walang masaya, walang kaligayahan ang buhay mo? Anong kaligayahan mo? Yung lalaki lang napuntahan ka ng 2 beses, 3 beses sa isang linggo? Hindi yun. Kailangan mo yung masaya, yung kahit walang pera, yung sama-sama kayo, magpamilya, labas kayo paglinggo, sama-sama kayo, ganun yun. At saka doon sa mga nangangagaw ng asawa, pakiusap naman. Ilagay nyo ang isip nyo sa ulo ninyo, wag sa puson, no? No? Wag sa puson, no? O, sige. Yan ang gagawin ninyo. Kasi pag tinawag kayong kabit, magagalit kayo, pero yan ang totoo, ginawa ninyo. Ngayon, kung ayaw nyong gawing tawagin kayong kabit, edi huwag kayong gumawa. Ganun na kasimple yun. At isipin ninyo, kung sa inyo gagawin yan, ang ginawa ninyo, ano kaya maramdaman mo? Ibalik mo lang sa sarili mo. Kaya, kung anong ayaw, sinabi nga, kung anong ayaw mo sa gagawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ganun lang kasimple yun. O sige, bye-bye na. I love you. Sana huwag kayong masaktan dahil wala akong binabanggit na pangalan. Bye-bye. At God bless you.